Nagulat ang lahat nang matalo si Chen Xing. Hindi naman makapaniwala si Elder Exi na taglay pala ni Lin Chen ang isang martial spirit na may parehong kapangyarihan ng yelo at apoy. Habang ang iba ay namamangha, sinabi naman ni Chu Zanpang na talagang mahilig lamang magpakitang gilas si Lin Chen. Samantala, lumuhod naman si Chen Xing sa harap ng kanyang Elder Master at inaming natalo siya. Ngunit sinabi ni Elder Exi na ayos lamang iyon dahil mas malakas talaga si Lin Chen at wala siyang dapat ikabahala. Kahit na masakit iyon, sumang-ayon na lamang si Chen Xing sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos nito, pinuri ni Elder Exi ang Haoyu Sect dahil napakarami nitong mahuhusay na may mga talento, ngunit sa isip-isip nito, nagtataka siya kung anong araw ang balak nito sa kanya. Ngunit sinabi ni Chu Zanpang na nais lamang niyang makilala ang mga may talento ng Yunhai Sect at maaari namang ipagpaliban ang laban. Sa huli, sinabi ni Chu Zanpang na ang tunay niyang pakay sa pagpunta roon ay upang humingi ng isang pabor sa Yunhai Sect. Dahil dito, labis na nagtaka si Elder Exi kung anong araw ang kailangan nito. Sinabi ni Chu Zanpang na may nais siyang hilingin sa Yunhai Sect. Ipinaliwanag niyang si Lin Feng ay isang panlabas na disipulo ng Yunhai Sect at umaasa siyang may papakasal ito sa kanyang kapatid. Ngunit agad din niyang sinabi na si Lin Feng ay mayabang, walang galang, padalos-dalos, at maging ang sarili nitong mga kapatid ay sinasaktan nito. Dahil dito, sinabi niyang hindi karapat-dapat si Lin Feng na manatiling disipulo ng Yunhai Sect. Nang marinig ito, naunawaan ni Elder Exi na kaya pala humihingi ng pabor si Chu Zanpang ay upang alisin si Lin Feng sa Yunhai Sect. Bagamat aminado siyang mas tanyag ang Haoyu Sect kaysa Yunhai Sect, iginiit niyang hindi niya maaaring basta na lamang ibigay ang isang disipulo dahil lamang sa kahilingan ng iba. Naalala rin ni Elder Exi na si Lin Feng nga ang kilalang walang kwentang miyembro ng pamilyang Lin. Sinabi pa niyang napakayabang ng isang panlabas na disipulo gayong ang kapalaran nito ay hawak ng iba. Sa huli, sinabi ng Elder na malapit nang dumating ang direktor at ang Head Elder Master kaya hahanapin muna nila si Lin Feng. Kasabay nito, nagtanong siya kung mayroon bang legal na dahilan upang mapatalsik ang isang panlabas na disipulo sa sekta. Pagkatapos nito, agad niyang ipinatawag ang legal executive ng outer section na si Hao Qing. Pagharap nito, iniutos ng Elder na dalhin kaagad si Lin Feng, dahil isa umano itong padalos-dalos at pasaway na binata. Walang pag-aalinlangan namang sumunod si Hao Qing at agad na umalis upang hanapin siya. Samantala, mabilis na kumalat ang balita sa buong arena. Nagulat ang mga tao nang marinig na si Chu Zanpang ay pumunta sa Yunhai Sect upang humingi ng isang lalaki para sa kanyang kapatid. Dahil dito, marami ang namangha at inisip na napakatapang ng kanyang kahilingan. Bumalik naman ang eksena sa ating bida habang patuloy niyang sinasanay ang kanyang sarili sa ilalim ng napakahirap na pagsubok. Napansin ni Lin Feng na kahit gamitin pa niya ang Dark Martial Spirit, hindi pa rin ito magawang pagalawin ang mga kampana. Dahil dito, napaisip siya at sinabi sa sarili na imposibleng magpatuloy kung ganito ang mangyayari. Kung ibubuhos niya ang buong lakas at sabay na umatake sa mga kampana, tiyak na hindi niya matatapos ang pagsubok. Habang patuloy siyang nakikipaglaban, napagtanto niyang napakalakas pala ng mga kampanang iyon. Hindi lamang ito isang ordinaryong pagsubok kundi tila isang napakalakas na maestro na patuloy na humahamon sa kanya. Sa kabila ng hirap, sinabi ni Lin Feng na napakaswerte pa rin niya dahil mayroon siyang kaunting pag-unawa sa floating light. Kung wala ang kakayahang iyon, matagal na sana siyang namatay sa napakabangis na pagsasanay na kanyang kinakaharap. Kahit ginawa na niya ang lahat ng kanyang makakaya, hindi pa rin niya magawang yumuko sa harap ng mga mahiwagang kampana. Naisip pa niyang kung makakaabot lamang siya sa susunod na antas ng cultivation ay baka magkaroon siya ng pagkakataong manalo, ngunit wala na siyang sapat na oras para doon. Habang patuloy niyang inoobserbahan ang mga kampana, napansin niyang hindi man lang gumagalaw ang mga ito ngunit nagagawa pa rin nilang salagin ang bawat atake niya at ibalik iyon ng doble ang lakas. Dahil dito, napaisip siya kung paano ito posible. Maya-maya ay napagtanto ni Lin Feng ang sikreto. Lahat ng bagay ay may sariling landas at kapag sinunod ang natural na daloy nito ay lalo pa itong lumalakas. Hindi nag-iisip ang mga kampana, kundi kusang tumutugon lamang sa natural na galaw ng kanyang mga pag-atake.
Ibig sabihin, ang mismong landas ng kanyang espada ang dahilan kung bakit na ibabalik sa kanya ang kapangyarihan nito. Napangiti si Lin Feng nang tuluyan niyang maunawaan ang kahulugan ng landas. Sinabi niyang dahil sa mga kampanang iyon ay naintindihan na niya ang tunay na diwa ng landas. Sa halip na pilitin ang lahat, susunod na lamang siya sa natural na daloy ng kalaban at doon siya lalong lalakas. Sa huli, puno ng kumpiyansa niyang itinaas ang kanyang espada at sinabi na kung mga kampana lamang ang kalaban, pasasabugan niya ang lahat ng ito. Kasabay nito, dali-dali na siyang umatake gamit ang kanyang Black Martial Spirit. Bumalik naman ang eksena sa arena kung saan biglang dumating ang sect head ng Yunhai sect kasama ang kanilang elder. Nagulat ang lahat sa kanilang pagdating, lalo na si Chu Zanpang at ang iba pang mga naroon. Magalang na binati ni Chu Zanpang ang sect head na si Nan Gongling at sinabing hindi niya inaasahang personal itong darating kasama ang elder. Samantala, nagbiro naman si Nan Gongling at tinanong kung naroon ba sila upang salubungin si Chu Zanpang o dahil lamang sa walang kwentang si Lin Feng na hinahanap nito. Pagkatapos ay lumapit ang elder ng Yunhai sect at magalang na tinanong si Mo Exi kung maayos ba nitong tinatanggap at inaasikaso ang panauhin nilang si Chu Zanpang. Ipinaliwanag ni Elder Exi kay Nan Gongling na si Chu Zanpang ay pumunta sa Yunhai sect upang kunin ang outer disciple na si Lin Feng. Ayon sa kanya, isa raw itong taksil at nais itong iuwi ni Chu Zanpang upang maparusahan. Ngunit ngumiti lamang si Nan Gongling at sinabi niyang kilala niya ng kaunti ang ama ni Chu Zanpang. Gayunpaman, nagtaka siya kung bakit kailangan pang personal na pumunta si Chu Zanpang para lamang sa isang ordinaryong outer disciple. Agad namang sinabi ni Chu Zanpang na si Lin Feng ay anak ng tiyuhin ng kanyang nakababatang kapatid. Isa umano itong mapagmataas at suwail na tao na nanakit pa ng kanyang mga kapatid at ng insulto ng mga nakatatanda. Dahil dito, humihingi siya ng pabor na ibigay sa kanya ng Yunhai sect si Lin Feng upang ang kanyang nakababatang kapatid na mismo ang magparusa rito. Pagkatapos ay sinabi pa ni Chu Zanpang na isang ordinaryong outer disciple lamang si Lin Feng. Kung palalayasin ito ng Yunhai sect at ibibigay sa kanya, hindi na raw mapapahiya ang sekta. Nang marinig ito ni Nan Gongling, tinanong niya si Mo Exi kung ano talaga ang balak nitong gawin. Sa huli, sinabi ni Mo Exi na ipinadala na niya ang tagapagpatupad ng batas upang kunin si Lin Feng. Dagdag pa niya na walang silbi ang estudyanteng iyon at wala itong ginagawa kundi sirain ang reputasyon ng Yunhai sect. Napaisip si Nan Gongling at sinabi niyang kilalang-kilala niya ang ugali ni Mo Exi, kaya alam niyang iyon lamang ang tanging paraan upang malutas ang sitwasyon. Dagdag pa niya na mahigpit ang mga patakaran ng sekta, kaya kung mapapalayas man si Lin Feng, wala itong ibang dapat sisihin kundi ang sarili nitong kahinaan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, isang malakas at kakaibang tunog ang biglang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Lahat ng naroon ay agad napalingon sa direksyon ng pinanggalingan nito. Nagulat si Elder Mo at paulit-ulit na nagtanong kung ano ang nangyayari, habang napakunot-noo rin si Nan Gongling sa hindi inaasahang pangyayari. Samantala, unti-unting nanlaki ang mga mata ni Nan Gongling. Hindi siya makapaniwala sa nararamdaman niyang pagbabago at namutawi sa kanyang bibig na 300 taon na ang lumipas, at ngayon lamang muling nangyari ang ganitong pangyayari. Sa huli, buong pagkagulat niyang sinabi na 300 taon na ang nakalipas mula nang huli niyang masaksihan ang ganitong pambihirang senyales. Bumalik ang eksena sa Elder Master na nagbabantay sa loob ng lihim na silid. Nang marinig niya ang sunod-sunod na pag-alingaw-ngaw ng mga kampana, agad siyang nagulat at hindi makapaniwalang si Lin Feng ang may kagagawan nito. Napagtanto niyang tama ang naging paghusga ng matandang elder noon at lalo niyang napatunayang tunay na pambihira ang talento ng ating bida, kaya dali-dali na niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan upang kaagad na makapunta ito sa lokasyon ni Lin Feng. Samantala, natuklasan naman ni Lin Feng ang tunay na diwa ng pagsasanay. Napangiti siya habang sinasabing ang pagsunod sa tamang landas ang susi upang makamit ang tunay na kapangyarihan. Hindi nagtagal ay biglang nagpakita sa kanyang harapan ang Elder Master. Sinabi nitong nakakatakot ang bilis ng pag-unlad ni Lin Feng at binati siya sa matagumpay niyang pagsasanay. Ipinaliwanag naman ni Lin Feng na malaki ang naitulong ng pagsubok na iyon upang mas lalo siyang lumakas, bago niya pinaalalahanan ang Elder Master sa ipinangako nitong gantimpala. Napangiti ang matanda at sinabing sa loob ng 300 taon,
walang sinuman sa Yunhai sect ang nagawang mapatunog ang mga kampanang iyon. Pinuri niya si Lin Feng dahil matagumpay niya itong nagawa. Gayunpaman, napansin din niyang kahit ganoon kalaki ang naging tagumpay ng binata, ang una pa rin itong iniisip ay ang kaibigan niyang nangangailangan ng lunas, dahil dito, lalo siyang naniwalang ang kabutihan ni Lin Feng ang dahilan kung bakit mas lumitaw ang kanyang tunay na potensyal. Sa huli, ibinigay ng Elder Master ang bote ng mga tableta kay Lin Feng. Sinabi niyang isang tableta lamang ang kailangan upang mailigtas ang kanyang kaibigan, at ang natitirang mga tableta ay magiging gantimpala niya para magamit sa tamang pagkakataon sa hinaharap. Nagpasalamat si Lin Feng sa Elder Master matapos nitong ibigay ang mga mahalagang tableta. Agad niyang sinabi na aalis na siya upang iligtas ang kanyang kaibigan. Ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ng Elder Master at mahigpit na pinayuhang huwag ipagsasabi sa iba ang mga nangyari sa loob ng lugar na iyon. Sinabi pa nitong kapag hindi niya ipinangako iyon, hindi na siya kailanman papayagang makaalis. Bagamat nagtataka si Lin Feng kung bakit kailangang ilihim ang isang napakalaking tagumpay na dapat sana ay ipinagmamalaki, pumayag pa rin siyang sundin ang kagustuhan ng Elder Master. Nangako siyang hindi niya babanggitin kaninuman ang lahat ng nangyari roon. Nang marinig ang kanyang pangako, nasiyahan ang Elder Master at wala na itong iba pang sinabi. Agad niyang inutusan ang matandang Elder na ihatid si Lin Feng pabalik sa Yunhai sect, habang si Lin Feng ay tahimik na nagtaka kung ano pa ang tunay na dahilan ng matandang Elder sa pagnanais na ilihim ang lahat ng ito. Sa hindi inaasahang pangyayari, habang ihahatid na sana si Lin Feng pabalik sa Yunhai sect, biglang lumitaw ang isang dambuhalang puting tagak at lumapag sa kanilang harapan. Dahil dito, nagulat si Lin Feng at napaisip kung bakit hindi ito ipinakita sa kanya ng Elder Master noon pa man. Ipinaliwanag ng Elder Master na sinadya niyang huwag ilabas ang espiritong halimaw na iyon dahil ayaw niyang maabala ang pagsasanay ni Lin Feng. Pagkatapos nito, biglang bumaba ang isang matandang expert na nababalutan ng ginintoang enerhiya. Ngumiti ito at pinuri si Lin Feng, sinabing napakabilis ng naging pag-unlad ng kanyang lakas. Agad namang nakilala ni Lin Feng ang bagong dating at magalang siyang bumati sa Master mula sa Star Pavilion, na ikinagulat ng Elder Master dahil lumalabas na magkakilala pala ang dalawa. Ipinaliwanag ng matandang expert na minsan na silang nagkita sa Star Pavilion at siya rin ang nagbigay ng espada sa ating bida. Sinabi pa niyang sinadya niyang subukan si Lin Feng upang malaman kung karapat-dapat ba ito sa kanyang tiwala. Labis siyang natuwa dahil nalampasan ni Lin Feng ang napakahirap na pagsubok na ikamamatay ng karamihan, kaya napatunayan niyang hindi siya nagkamali sa pagpili. Ipinaliwanag din ng Elder Master na gusto lamang niyang makita kung may kakayahan ng binatang kanyang pinili na makamit ang mas mataas na antas ng lakas. Sa kabutihang palad, hindi siya nabigo dahil matagumpay na naunawaan ni Lin Feng ang tunay na landas ng kapangyarihan. Nagpasalamat naman si Lin Feng sa kanilang paggabay at sinabi niyang napakahusay talaga ng mga master mula sa Star Pavilion dahil malaki ang naitulong ng kanilang pagsasanay sa kanyang pag-unlad. Dahil dito, nagtanong ang ating bida sa pagkakakilanlan ng dalawang matanda, humingi naman sila ng pasensya dahil hindi sila kaagad na nagpakilala sa kanya. Pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang sarili sa ating bida. Ang unang matanda ay si Elder Hollow, isa sa mga tagapagbantay ng Yunhai sect na naninirahan sa Tianchen Canyon. Ang ikalawa naman ay si Elder North, isa ring tagapagbantay ng Yunhai sect at kasalukuyang naninirahan sa Star Pavilion, at ngayon ay kinikilala na nila ang pambihirang potensyal ng ating bida. Napaisip si Lin Feng nang makita niyang ang dalawang elder na nasa kanyang harapan ay mga tagapagbantay mismo ng Yunhai sect at maging ang sect master ay nagbibigay ng malaking respeto sa kanila. Agad niyang naunawaan na ang kanilang pagdating ay nangangahulugang napakahalaga ng bagay na pag-uusapan. Dahil dito ay magalang siyang yumuko at humingi ng paumanhin sa naging kakulangan niya sa paggalang. Ngunit ngumiti lamang ang dalawang elder at sinabing hindi na niya kailangang mag-alala. Pagkatapos ay sinabi ni Elder Hollow na si Lin Feng ay ipauubaya na nila kay Elder North at agad naman itong sinang-ayunan ni Elder North habang nagtatakang nakatingin si Lin Feng sa kanilang naging pasya. Nagpaalam si Elder Hollow at sinabing aalis na muna siya dahil matagal na siyang hindi nakalabas kaya nais muna niyang maglibot sa labas. Naiwan naman si Elder North at sinabi kay Lin Feng na oras na para bumalik sila sa Yunhai sect.
Pinatayo niya si Lin Feng sa kanyang tabi at sinabing siya na ang baalang dalhin ito pabalik. Ilang sandali pa ay agad na inilabas ni Elder North ang kanyang makapangyarihang martial spirit na anyong dambuhalang tagak. Binalot sila ng napakalakas na enerhiya at sa isang iglap ay lumipad sila patungo sa himpapawid. Habang pinagmamasdan ito ni Lin Feng ay agad niyang naisip na ang martial spirit ni Elder North ay kabilang sa uri ng beast martial spirit.